hanggang tuhod, yung iba hanggang bewang. Eto pa, masakit. Biruin mo yung harap ng Senado. Oh, yung sa Senate. Abe, kita mo naman, ang taas ng baha, hindi mo madaanan eh. Yung mga nagrarally doon sa labas nandun na lang sa pasilyo eh. Talaga, binaha doon sa sarap doon sa kung saan kayo nagrarally. Ikaw, pumupunta ka ron, di ba? Doon ako lagi. Yung mismong gate na yun. Talaga? Kung saan doon dumadaan yung mga sasakyan na manggagara ng mga senador. Doon mismo. Abay, napakaluwag nung binaha. Yung mga nagrarally doon mismo, gumilid. Pero nagtataka ako, nung last year, nung binahayan, yung nireklamo ng mga senador, kasalanan daw ng Dolomite Beach yan. Tsaka ng reclamation. Grabe. Doon naalala ko na sinabi nila yun. Last year yun, sinabi nila yun. Pero ba't ngayon parang, hindi na ata kasi iba iba na yung naging naging narrative ngayon problema sa flood control na talaga yung narrative ngayon Alam mo, ang problema diyan sa mga proyekto, eto kung mapapansin nyo lang, kapag ka may proyekto, naglalaki ang mga pangalan ng mga politiko yung nakalagay. Hindi pa nauumpisan, may tarpaulin na. Nakapaskil yung mga mukha nila. Tapos, kapag ka nagkaroon ng problema, biglang hindi na nila alam at hindi na sila kasali dyan. Hindi naman sila tinatanong. Di ba? Hindi, kung napansin nyo lang, kasi ako napansin ko, kaya tinatanong ko sa inyo. Biruin mo, hindi pa na itatayo, soon to rise. Di ba? Project buy with ganyan, with ganito. Tapos nakalagay yung pinakamalaking pangalan at mukha ng politiko. Di ba? Ang lalaki pa ng mga mukha. Ang lalaki ng mga mukha. Dapat nga binababa para makita yung laki ng mga tiyan Di ba? Parang build. Parang ganun. Ikaw talaga, naipasok mo pa. Tapos, naalala ko kasi sa build nung panahon ni dating Pangulong Duterte. May mga vlogger talaga na naka-assign na ito po ang bagong paggawa ni dating Pangulong Duterte. Wala pa kang hukay tarpaulin pa lang. Kala mo, 1 kilometro rin na paggawa Pero ang topic natin, flood control. Gusto mo pag-usapan natin niya sa isang araw, maghapon. Ay, build. Diba? Kasi lalayo na naman tayo Diba? Doon tayo sa flood control. Bakit kayong mga politiko ganun? Lalagay nyo yung mga mukha nyo, kalalaki. Hindi pa na itatayo yung proyekto, abay, nauna pa yung mga mukha nyong malalaki. Pangalan nyo, kilalaki rin Ngayong nagka-problema, bakit bigla kayong tila dumidistansya? Palusutan, hugas kamay dito. Really raw Pero sa akin in my own opinion di ba sabi ng presidente na na raw siya, galit. Di ba yung nangyari dun sa Baliwag na wala talagang ginawa, ni hukay walang ginawa. Yun talagang literal na ghost project. Talagang ghost project talaga. Pero matindi yun sa Baliwag. Pero Bukawi rin pala pero para sa akin hintayin natin yung magiging resulta ng investigasyon ni PBBM kasi sa akin hindi ako talaga, para sa akin hindi sapat yung galit ka lang. Dapat merong mapanagot talaga dito kasi matagal na yan matagal ng issue yan siya lang talaga umamin na may problemang ganito. Oo nga. Kaya lang kasi yung iba hindi nila maisip kung ano yung gustong iparating sa mga Pilipino ni Pangulo Hindi ba kayo magdiwang dahil nagkaroon tayo ng Pangulo na ganyan, na kahit na pangit, maganda, binabalita sa atin. Speaking of ghost project, meron doon sa Sapote. Ito nabalita rin to 2.5 billion pesos. Yung pinagawa ni Mark Villar. Sa boundary ng Coastal Road, Sapote, tsaka Bacoor. 2.5 billion pesos doon nakarang araw binahanan naman. So nasaan yung 2.5 billion pesos? Senador pa ba si Villar? Mark. Senador pa. Si Mark. Kala ko. Si Mark Villar. Kala ko wala na yan kasi nung nakarang ko nakita nagsalita. Tahimik lang yan, di ba? Kailan ba taon naging senador yun? 2022. 22. Parang nakarang ko na nakita nagsalita sa senador. Tahimik lang, di ba? Kaya nga nagulat ako nung nakita ko. Sabi ko, buhay pa pala to? Alam mo bakit? Buhay pa pala to tuloy. Senador pa pala to? Ang nakakatawa pa nga doon, sorry singit ako. Ang nakakatawa pa doon, minsan na nga lang magsalita, pumalya pa. Naalala niya ito sa hearing, kay Marcoleta. Sabi niya, dapat daw meron tayong flood control master plan. Yun. Sinabi niya yun. Tapos biglang sinabi ng Malacanang, wait lang, wala kang binibigay sa amin. So
So bakit ka magre-recommend ng isang bagay na ikaw mismo hindi mo ginawa? Yawn. At saka yung malupit dito, coach, yung dating DPWH secretary na si Singson. Dave Singson. Oh, merong binigyan ng flood control kay Mark Villar. No, tinago niya lang ata tapos hindi niya implement. Hindi ako nagkakamali nung naging presidente si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, parang naalala ko unang inapoint niya talaga sa ahensya ng gobyerno DPW si Mark Villar talaga no? Mark Villar talaga. Parang nung nakita niya agad umangat yung numero niya sa TV. Uy, magiging presidente na ako. Parang inapoint niya na agad. Hindi pa nalilipat sa kanya yung kapangyarihan. Gusto niya na yata maging sekretary ng DPW si Bakit kaya? Possible kaya? Tatanungin aking opinion to aking opinion muna to. Tanong ko lang muna sa inyo Sa tingin nyo nagfinance kaya ng salapi nakikita sa sose yun ang mga bilyard kay Digong nung nangangampanya? Nasa sose yun. Nasa sose. Minsan, ganito yan. Minsan hindi naman dinideklara yan diba? Under the table yung mga ibang mga donasyon Under-declared, right? Diba? Hindi talaga dinideklara yan. Lalo na kapag ka magkakilala, di ba? Marami tayong alam dyan kay Villar na yan. Sa sponsor. At saka mga boss, di ba nag-recently, since pinag-uusapan yung flood control, nagba-viral din ngayon yung meron daw mahigit 300 billion na flood control scam nung panahon ni Rodrigo Duterte. Na hindi na isiwalat, hindi na imbestigahan, walang nangyari. So, kung ikukumpara mo nga ngayon yung present administration tsaka yung previous administration, swerte tayo na nandito si President Bongbong Marcos na sinisigurado na malinis yung trabaho ng DPWH. Kasi siya mismo nag-expose Alam mo, yung panahon ni Digong wala. Coach, madagdag ko na buti nabanggit mo yan. Ibig mo sabihin lumalabas, may mga lihim dati sa panahon ni Digong na ngayon lang na expose. Ngayon lang nailabas, Boss Prince. Na naitatago sa taong bayan na dapat nalalaman. Wala pa, malaki pa. Parang ano pala yan, yung pondo ng kanino kay Napoles? Yung pondong inilipat. Yung PDAF? Insertion. Yung nilipat ni Digong na pondo. Doon sa isang ahensya tapos nagtanim siya ng mga tao niya doon yung panahon ng pandemic. Yung Department sa Parmali ba yan? Parmali. Na ngayon lang nabubuking. Di parang ganun pala. Ibig sabihin, maraming hindi alam ang taong bayan dati na ngayon lang na-expose. Ngayon, ang ginagawa lang ni Digong nung siya presidente, ang lagi niya lang pinapabango sa mata ng tao, drug war. Pero sa likod ng camera, maraming mga katiwalaan. NPA, boss. Droga. Grabe ka talaga, Digong, ang pinagagawa mo sa Pilipinas. Kapag ka kumontra ka sa kanya, ire-red tag ka. Di ba? Dalawa lang yun drug tagging o red tagging. Ano pa pala? Coach, yung pondo pa pala ng PhilHealth na 600 billion na hindi nagalaw, na hindi na ibigyan sila ng... Yun, ngayon lang din na ngayon lang din na expose yun. Noong panahon ni Digong, hindi rin, di ba? Grabe ka marami talaga, pa kahit sa PCSO, di ba? Dami ring na-expose. Si Garma, nag-showtime, ngayon lang din na-announce. Talaga ba? Digong si Garma. Ngayon lang din na-expose. Talaga ba yan? Hindi ba chismis? Grabe talaga to si Digong. Chismis lang yata yun. Sabi na naman tulpo Bossing, disclaimer muna tayo. Disclaimer lang po. Ang sinabi ko hindi kami nagsabi si Ramon Tulpo. Galing sa kanya yan. Ayon po kay Panfilo Lacson, meron din pong mga senador na sangkot daw po dito sa flood control project anomaly. Ngayon, eto, ang Senado binabaha din yan. Nakikita natin na pag nadaan dyan minsan ng malakas na ulan o bagyo, binabaha po ang Senado. Diba? Kaya etong dapat mas lalong tutukan, hindi lang yung mga kontraktor. Mas dapat tutukan etong ginagawa po na flood control project anomaly ng mga senador. Kasi sila po ang dyan, may control sa mga budget din Diba? Ang sinisisis, Kongreso, mga kontraktor. Pero may mga senador po na mas malaki ang kinita
nabigyan pa nga di ba ng donasyon noong nakaraang eleksyon? Dapat po mas laliman pa ang investigasyon dyan para malaman natin kung saan talaga napunta ang pera ng taong bayan. Okay. Marami pa namang iba, di ba? Tulad yan, kung maghuhungkatan ng mga korupsyon, tulad ni Sara, inimbak yung mga gadget, laptop, at marami pang iba na dapat pinamahagi sa mga mag-aaral o sa warehouse. Nabulok. Nabulok din yung mga pagkain, yung mga Nutriban, di ba? Grabe. Yung Nutriban alam mo, may tumawag sa akin. Sorry, Boss Mike. Ano, Coach? Sige, Boss Mike. Tapos may tumawag sa akin na grabe daw yung hanggang sa ngayon, mula kay Sara, hanggang sa ngayon nangyayari. Dahil naging kultura dyan sa DepEd, may nagsabi sa akin na isang na contractor dyan sa DepEd. Kala ko dati mong ex. Ay tayo dyan. Contractor na. Contractor, na yung Nutriban nananawagan ako kay Anggara, Secretary Anggara, aksyonan mo. Baka magaya ka sa DPWH. Yung kanyang district engineer nakikiparty kay Villanueva. Baka yung mga direktor na mga diyan sa DepEd, kung saan mga rehiyon nandoon sila, alamin mo. Baka mamaya yung Nutriban kinakatkong na. At yung dati na itsura, bigat at lasa ay nasasakripisyo dahil sa korupsyon nila. Nako, alamin mo yan. Dahil mismong isang contractor ninyo ang nagsiwalat sa akin. Di ba? Grabe, no? Ito pa. Yung Nutriban, teka muna, sisingit ko pa. Di ba nabulok yung Nutriban? Yung mga tinapay. Yun nga, sabi pa ni BP Sara, hindi raw siya failure. Yun lang doon lang sa Nutriban, failure ka na Baka kasi kumakain siya ng panis. Kaya nga sabi ko, ano kaya pagkakaunawa niya doon sa failure, Hindi pa pala failure. Baka kumakain ng panis ng Nutriban si Sara, kaya sinabi niya hindi siya failure. Pero alam nyo, vlogger na ngayon. Parang pinyol yan, Mas makapinyol doon. Vlogger na raw si Sara. Vlogger na. Biruin mo nagbablog sa may sa basta upuan. Hindi. Sa ibang bansa. Meron kayong hindi alam Sa Paris yata yun. Ito nag-vlog ba naman, binibidyo. Hinahanap si Kitty, pumasok sa CR, binidyo yung mga nandoon, mga babae sa loob. Nako po. Bawal yun Di ba? Privacy yun, CR yun. Naka-live yun? Naka-live! Binibidyo ni BP. Ang galing ng pagkaka-vlog mo, Ron. Ibig sabihin, meron nga nun. Trending ba? Nag-trending na? Meron. Ibig sabihin, abogado, vice president, ganun galawan? Abay, may tama talaga. May tama yung sinasabi niya. May tama talaga meron pa. Isang vlog yun. Meron pang isang vlog. Habang inahanap niya, binabanggit yung mawalang galang na ho siya mga naghahaponan, nagagaan at mga nananghalian yung dumi. Sabi, paano ko ba sasabihin ito? Sabi ni Jebs. yung libang. Alam naman natin, di ba? Sa mga Bisaya pagka nasaan na si Sara, kanina pa nalilibang. Parang sa ating kasi, di ba? Parang kanina pa na ebs, gano'n kanina pa na gano'n kasi ang pangit pag sinabi mong di ba? Pangit yun. Alam naman siguro ng mga manonood kung ano ibig sabihin doon. Pero mo yung binablog. Mapanood na yan. Hanggang nga makarating doon sa CR. Matindi talaga, tawa nga ako ng tawa nung napanood ko yan. Meron pala nun? Ibang klase. Vlogger na yung vice presidente. Vice president, abogada, ganun galawan, Parang tambay lang sa... Alam niyo, yung dyan, yung naisip talaga ako, sa ganyang attitude ni Sara, anong klaseng critical thinking meron yung mga supporter niya, na hanggang ngayon, nagasuporta pa rin niya. Nagasuporta pa rin sa mga Duterte. Hindi ba nila naisip na isipin niyo pag yan naging presidente yan tulad ng gusto nila, ayan ang iharap natin sa buong mundo na, kasi pag presidente ka, ikaw yung representative ng Pilipinas O ito, Pilipinas, si Sara. Ano gagawin yan dyan?
Di ba? Ito nga yung sinasabi ko sa'yo kanina pa. Itong mga tagasunod ng mga Duterte, sabihin na natin, itong mga ito, kung ano lang yung sabihin nila, yun na lang yung paniniwalaan nila. Hindi na nga sila mag-google, hindi na magre-research, tulad ng sinabi mo kanina. Dahil kung ano yung sinabi nila, yun na lang talaga paniniwalaan at susundin pa. Hindi lang paniniwalaan, susundin pa nila. Tsaka piloso po yung mga yan, kasi minsan wala akong magawa, minsan sa bahay. Umiepal ako sa mga TikTok. Bakit ako sa mga TikTok live? Subukan yung i-research yung ganito. Utusan mo pa kami mag-research? Ganun sila. Ganun sila. Ibang klase talaga itong mga to. Wala nang tama't mali sa mga to. Wala na. Diba? Basta ang tama sa kanila, mga Duterte. Wala na. Tayo naman kasi, di ba tayo, alam naman natin na taga-suporta tayo ni Presidente Bongbong Marcos. Ako sinasabi ko, pag may maling presidente, basta polisiya yan, tsaka critical, yung maayos naman na pagbatikos, okay yan. Walang problema batikosin yung presidente. Oo naman. Okay yan, kasi walang perfectong gobyerno. Sa buong mundo, walang perfectong bibigyan gobyerno. Kita ng halimbawa. Na yung pagkakaiba ng sumusuporta kay Pangulong Bongbong at saka sa mga Duterte. Yung jet ski holiday ni Vice Ganda. Sa pa yan. Abay, binanatan din naman si Pangulo doon. Hinawakan yung mukha binaling-balik. Tumawalan tayo tinawanan lang natin. Hindi naman tayo nag-react. Yun namang ginamit doon kay dating Pangulong Duterte. Abay, sabi, binastos daw. Yun hindi naman galing kay Vice Ganda, kundi galing mismo yun kay dating Pangulong Duterte. Yung salita na mag-jet ski ako. At itatayo ko yung ating bandila. Di ba? May sila matanda na raw si Digong, ba't ginaganon pa? Pero nung si Digong minura ang Diyos, minura si Pope, pumalakpak sila. Pumalakpak pa. Tama ang ating mga tropa pips, ganyan po talaga si Inday Lustay. Sasabihin niya, di ba, paper and pencil pa din ang sektor ng edukasyon dito sa ating bansa. Pero noong siya ang naging DepEd Secretary, walang man lang ginawa kahit na katiteng para maitaas ang level ng edukasyon dito sa ating bansa. Diba? 6 na taon na nga na-standby dahil sa tatay niya na inuna ang pagpapayaman sa kanyang mga kaalyado. Inuna ang drug war. Ang sektor ng edukasyon ay tinaken for granted. Tapos nadagdagan pa 2 taon. Si Inday Lustay naman ang naging DepEd Secretary. O di nga din. So 8 taon po tayong naging atrasado ang pag-angat ng antas ng edukasyon dito sa ating bansa. So kailangan po, 'di ba, na itong si Inday Lustay bukod sa impeachment complaint mapagbayad din diyan sa kanyang ginawang pagpapabaya bilang DepEd Secretary. Sayang nga lang talaga at hindi po natuloy ang impeachment trial. Pero, di ba, kailangan din natin siyang tanungin, ano ginawa mo as DepEd Secretary? Sumahod ka ng sumahod dyan. Wala ka namang ginawa. Tapos ngayon, pupulaan mo ang ating sektor ng edukasyon. Tatay mo, 6 na taon naging presidente. Ikaw, 2 taon naging DepEd Secretary. So, 8 taon po na walang nangyaring progreso sa sektor ng edukasyon dito sa ating bansa. So, kada Sabado po sana masuportahan nyo po ang The Big B. Nila Boss Mike, Coach Jared, Takeru Miyamoto, si Chris Ulo, ayan, at si Jake Magnus. Sana po masupport nyo po sila Sangkay Janjan at si Mark Ramos. Ayan, sana masupport nyo po sila at masamahan. Kada Sabado po yan. At dyan po sa Radyo Pilipinas 738 kHz. Ayan. Thank you po. Mama Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.